Ako po'y nag-iisip lamang at nangangarap na bukas makalawa baka din po mapagtanto nitong kasalukuyan nating presidente na ang pangalan ay... Oy, nakalimutan. Ano pa? Sorry. Kailan ka makakarinig na sasabihin ng presidente na ako ay naglalabas ngayon ng executive order, lahat magtitipid? Kasi yan ang masakit sa atin. Ito ho ay masakit sa mga kababayan natin na hindi ka nakakaramdam ng pagtitipid nila eh. Kung gumasta, akala mo talagang pera nila. Hindi ba? At wala Pera mo silang yan? pakialam sa mga wastage. Ang hirap kumita. Nagpapagal ka. Gising ka ng maaga. Puyat ka. Di ba? Nagtitipid ka. Pero itong mga itong gobyerno, hindi mo maramdaman na nagtitipid. Anak ng pating naman talaga. Sulak. Aray, Diyos ko po eh. Obviously, ganda pa naman ang kalsada. Binakbak na naman ninyo. Ano yan? Hindi ba? Tapos yung mga street lights na kitang-kita mo na naman na overpriced eh. Ay talaga naman eh. Di ba? Ilan na namang bilyon yan? Talaga ho namang, ay, Diyos ko po, eh, ay, mga magnanakaw to mga, Hoy! Pigilan mo sarili mo. At yun ang mga kabayan pag-usapan pa nga rin po natin, ito pong 20% na pinatong na tax doon po sa kaliit-liitang savings ng mga mamamayang Pilipino. Kung atin nga pong babalikan yung mga nakaraan nating video, inupakan nga po, kabit-kabilang upak ang natanggap ni Recto mula po sa iba't ibang mga influencer. Kabilang na nga po dyan si Senator Marcoleta, si Sir Ted Pailon, at iba pang mga vloggers, mga kabayan. Mandakit mo naman po kasi, mga kabayan, Ito po si Recto ay nagpanukala nga po, di ba, ng batas na 20% na tax doon sa kikitain ng kaliit-liitan mong savings. Lahat na nga po, mga kabayan, ay tinaksan na po. May tax na nga po sa pagkain, may tax na sa sweldo, may tax kapag nagbenta ka, lahat na po may tax. Pati tubig may tax. Di ba? Ultimong kaliit-liitan na lang po na isi-save mo para naman sana may magagamit ka na tataksan din eventually, tataksan pa ulit. Di ba? Kasi pag ginamit mo yun bumili ka, may tax na naman po yun Kaya ang Pilipinas mo, nabubuhay na lang po sa tax. Pero teka, mga kabayan, baka nakakalimutan po natin. Kung ang batas na ito, ay naisip po ni Recto, sino po ba ang nag-aproba ng batas na ito ayon po kay Sir Ted Pailon? Sino po? Ang presidente ng Pilipinas, walang iba kundi sino po? Si Marcos Jr. Bakit ba tayo lalayo? Bakit ba natin isisisi lahat kay Recto? Si Recto lang naman po ang nakaisip Wala sa kanyang kaliit-liitan na kokote. Pero ang nag-aproba po nito, mga kabayan, ay yung kanyang amo. Pantakin mo. Panay papogi mo. Panay sabi mo, ito, para sa mahirap, kailangan natin ganito, naawa ko na ito. Saan ka na, pati yung tinatabi ng mga taong sinasabi mong mahirap. Diba? Pag-iinteresan mo ba, Marcos Jr.? Kasi kung hindi mo pinirmahan yan, hindi naman magiging batas yan Di ba? Kung hindi mo pinirmahan, yung naiisip ni Recto mula sa kanyang katiting na utak, hindi po mangyayari yan. Ibig sabihin mo, ginusto mo rin yan. Ginusto mo na maghirap ang taong bayan. Sa pagnanasa mo na lumaki ang pondong makukuha po ninyo. Hindi ba po ba sapat? Hindi ba po ba sapat na trilyon-trilyon? Nangutang na nga po kayo Mangutang pa kayo, gawin yung 2 trilyon.
yung utang ng ninyo. Di ba? O gusto mo gawin mo 3 trilyon ang utangin nyo, utangin nyo na lang. Ba't ba kailangan yung pakialaman? Yung nakanting na savings na meron ng mga taong bayan. Diba? Para lang mapunan yung sinasabi yung national budget, mag-utang na lang kayo. Eh, gawain nyo naman na yan noon pa eh. Di po ba? Ba't itahiya pa kayo? Umutang na nga kayo na 1.5 trillion eh. Di ba? Sana ginawa nyo ng 1.7? O, di tapos. Hindi nyo na pinakailaman yung natutulog na pera ng taong bayan. Usang gala naman eh. Itong si Marcos, hindi rin ito nag-iisip eh. Ha? Ano man nangyari? Kakapulburon mo ba yan? Sir, nagtatanong lang po ha. Ayaw naman namin sabihin, nakakapulburon mo yan. Kaya lumiliit yung utak, pero nakakatusta daw ng utak yan, sir eh. Ha? Pero hindi po namin sinasabi nagpupulburon po kayo ha. Di ba? Wala po ba nagsasabi? Sa bagay, kasi lahat kayo alta sa syudad eh. Mayayabang kasi kayo, party-party lang kasi naiisip ninyo eh. Hindi nyo naranasan tumayo sa paan ng mga mahihirap nating mamamayang Pilipino. Hindi nyo po naranasan yun. Ang naranasan nyo, party all the way. Ha? Party sa umaga, party sa gabi, party sa LA, party saan? Diyan po kayo magaling eh. Kasi mayayaman po kayo. Hindi nyo po naranasan, hindi nyo po alam yung kalalagayan ng mga mahihirap na po pati savings ng mahihirap na mga kababayan natin. Kukunin nyo pa yung tinubo. Mga walang utak. Aagigil. O ito, panoorin po natin ha. Panoorin po natin kung paano po inupakan ni Sir Ted Pailon itong si Marcos Jr. dahil sa kawalan niya po ng utak sa pagpirma doon sa naisip mula sa katitig na kokote ni Recto. Sir Ted, pasok po. Wag ho nating ialis sa mga Pilipino yung karapatan na magsabi din po ng kanilang damdamin kapag na pinag-uusapan po, dagdag na buwis. Ang sinasabi po, mamaya meron tayong makakausap dito at ang ating pag-aanalisa. Na totoo naman, kumbaga in-expand lang nila yung coverage ng 20% final withholding tax dito po sa mga savings o deposit sa mga bangko. Totoo naman yun. Pero kasi nga, dagdag pa rin po ito. Ang sisteho, ito lang ako po'y nag-iisip lamang at nangangarap na bukas makalawa, baka din po mapagtanto nitong kasalukuyan nating presidente na ang pangalan ay... Nakalimutan. Sorry. Dati pangalan ko Senior moment lang. Dati pangalan ko lang nakakalimutan mo ngayon pati Pangulo. Bakit? Oh, Opo. Pangulo natin. It's a joke, ma'am. You should Donald it out Trump, diba? of the record if you It's a joke, ma'am. Okay, It's a joke, Marcos ma'am. Jr. po. Wag Kasi, ganun. Ayaw ni First Lady niyan. Tuloy. Magkano ang kanilang proposed budget for 2026? 6.793 trillion pesos. Halos. Pag-aambag-ambagan natin, halos 7 trillion pesos. Okay. Next year, 2026 budget. But don't forget, ang sabi nga po ng Malacanang, ito ay para sa pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino. Alam niyo mga kapatid, siguro sa pagtansya lang po natin, mga na naman halos 60% o 50% uutangin na naman dyan. Kung hindi po magagampanan ng mga collection agencies ang kanila pong mga target, no? But basically po, ganyang kalaki ang perang pag-aambag-ambagan natin, bubunuin natin. Pero kailan pa tayo nakarinig na ang gobyerno o mismo yung head of agency o mismo presidente nagsasabi na pwede ba magtipid-tipid tayo? Wala pa ho tayong narinig na sa kasalukuyang proposed budget, ito ho kasama sa aming reforma kasi sinasabi nila hindi na mauulit yung pambababoy na ginawa. Yan.
nitong mga yon. 'Di ba? Yung talaga namang forthwith mambababoy ang ginawa nila sa pambansang budget, 'di ba? Hindi na daw mauulit 'yan. Hindi na, no. Mag-iiba Hindi na daw mauulit. ngayon. Oo, may budget Pwede ba na nga samahan daw, nyo na PhilHealth. ngayon, mas magtitipid na kayo? Oo. Kasi yan ang masakit sa atin. Ito ho yung masakit sa mga kababayan natin. Na hindi ka nakakaramdam ng pagtitipid nila eh. Kung gumasta, akala mo talagang pera nila. Hindi ba? At Pero wala silang yan- pakialam sa mga wastage. Sa pag-aaksaya. Yan po yun eh. Kailan ka makakarinig na sasabihin ng presidente na ako ay naglalabas ngayon ng executive order, lahat magtitipid. Magtipid ka sa supplies na ginagamit sa mga opisina, magtipid ka sa kuryente, magtipid ka sa gasolina, magtipid sa biyahe. Yan. O kailan pa naging Magtipid transparent? sa catering. Oo. Tama. Correct ka Bawal dyan. ang waldas. Opo. Pwede Oo. ba? Para makapagtipid tayo. Pwede bang sabihin ng Pangulo, kayo dyan sa Kamara, sa Senado? Pwede ba magkanya-kanyang baon na lamang kayo? Hindi. Bawal Ng ang tubig. waldas. Para hindi na tayo order ng tubig. Independent yan eh. Kumbaga, sa kanilang budget, dapat sila magkusa. Oo. Kumbaga, Binigay sa inyo, kayong bahala kung magtitipid kayo. Parang ganon? Pero follow the leader. Oo, tama Di ba? naman. Yan lang ho ang masakit sa kalooban ng ating mga kababayan. Na ikaw, ngayon ba di ka nagtitipid sa bahay mo? Sa Nagtitipid. totoo lang ha? Opo. Ako nag-e-effort nga ako eh. Kahit na yung pagbata yung kausap mo. Hello, your lights please. Yan. I forgot. Oo, Diba? tama. Nagkukusa ka na. Yung toothpaste mo nga eh. Meron ka pang talaga namang kung pwede, sagad-sagarin mo eh. Ginugupit mo pa yung dulo. Ha? Para makuha mo yung dulo. Yung gugupitin mo sa dulo, yung mga di ba, yung panghugas mo sa mukha mo. Yung shampoo, nilalagyan mo pa ng tubig. Correct. Para up to the last talaga Nagtitipid. magamit mo. Ikaw ba ganun ka, Aaron? Ganun tayo eh. Bakit? Ang mahal na ho ngayon. Yung pagkain, kahit busog na busog ka na, uubusin mo na manghihinayang ka eh. Ako din. totoo yun. Ito, sasabihin ko, tira ko to para bukas ha. Huwag itatapon to. Oo, walang Alam niyo magtatapon yun, ng pagkain. Ikaw mismo, nagtitipid ka. Kasi ramdam mo yung hirap eh. Ang hirap kumita. Nagpapagal ka. Gising ka na maaga. Puyat ka. Di ba? Nagtitipid ka. Pero itong mga itong gobyerno, hindi mo maramdaman na nagtitipid. Ayaw Bumalik ako lumaban ng patas. ng Benguet. Anak ng pating naman talaga. Sulak. Aray, Diyos ko po eh. Obviously, ganda pa naman ang kalsada. Binakbak na naman ninyo. Ano yan? Hindi ba? Tapos yung mga street lights na kitang-kita mo na naman na overpriced eh. Panginoon Diyos ay talaga naman eh. Di ba? Ilan na namang bilyon yan? Talaga ho namang, Diyos ko po, ay mga magnanakaw to mga, Hoy! Pigilan mo sarili mo. Anak na, Nag-text yung COO. Ano ulit yung meaning ng COO? Yung kahapon, sabi mo? Ano yun? COO? Chick of the owner. Chick of the owner. Nag-text. Okay. Pasabi nga kay Ted Filon, dapat alam niya na yan. Mas masarap gastusin ang pera na hindi sa'yo at di mo pinaghirapan. Yun daw ang comment niya. Oh. Hindi, sorry po. Nakaka-relate daw siya. I-connect lang natin to dito po sa reaksyon ng publiko. Correct. Kasi nga tax eh, di ba? Pag ho talagang meron ka narinig na, wala May na additional tax, kunwari. Wala na. Ano na naman yan? Ano naman yan? Yan. Hindi po. Kumbaga valid yung reaction kasi lahat naman po tayo, I think we will all agree na okay lang naman magbayad ng tax, responsibilidad po natin yan. Pero sana nararamdaman natin. Pero yung papatungan na tax, hindi lang specific ha, dito po sa tax na pinag-uusapan ngayon, itong si MEPA, lahat ng tax na binabayaran po natin, pag may narinig tayo na panibago, ang initial reaction ng lahat, ha? Tax na naman? Hindi nga namin maramdaman yung mga huling binayad namin Ito, sabi ng ating bumabiyahe ngayon, ay agree sir. Kami nga isang biyahe lang, Taft Makati, kasi mahal yung toll at gas. Oh. So kung nagtitipid po din, kumbaga, yung kanilang biyahe paggamit ng kotse, okay, ay schedule. Correct, totoo. Para yung bayad mo sa toll. Hindi po ba? So ikaw mismo, middle income earners lalo na, dito po tatamaan na naman dito yung pong mga retirees and pensioners. And even At yung middle middle. income na naman po.
Totoo po yan. Ang mga mahihirap, walang bank account, walang bank savings. Totoo po yun, klaro yun. Pero dito ho sa kanila sinasabing ito, ipapaliwanag namin kung ano ang dagok nito sa mga umaasa lang po naman dito po sa mga interest ng kanilang pinaghirapan din pera. Mamaya po, ilalapit natin sa mga sikmura ninyo itong isyong ito. Pero ito, balikan ko lang ito mga Teka. Ang Pera yan ng taong bayan. Alam mo, dito sa Pilipinas, wala tayong tax income problem. Meron tayong spending problem. And that we have to fix. We have a problem with our leaders. Yeah. The leaders spending our money. Opo. Our hard-earned money. Opo. At saka, I love you, money! At saka ang kakapal na mukha nila eh. Bakit? Sa totoo lang eh. Hindi, wala silang pakialam. Nakita ho ninyo yung nangyari sa budget? Hindi ba? Lahat tinabasan, yung kanilang pakakakitaan, yun ang dinagdagan. It is As in, abhorrent. I mean, sorry po pero not to be cynical about this, but this is really something terribly wrong dito po sa atin. At tayo, siguro nga kasi lagi kang abala kung paano ka makapag-uuwi sa pamilya mo nang galing sa hirap mo, hinahayaan na lang natin sila na para baga sinasabi natin, hayaan mo, bukas makalawa. Oo, anyway, ay nako, tax ng ina nyo. What kind of Congress is this? Ito ho, pakinggan nga natin to para lang ho natin maalala to. Hey, Opo. hey. Ito po Here ay we go komposisyon, now. mga kapatid, ni Cielo Magno. Sa lahat ng naiinis sa tax na ito. Mga tax ng ina nyo, bantayan nyo. Tax ang ina mo, bantayan mo. Huwag hayaang lusayin ang mga politiko. Hey, here we go now. Where is the lyrics? Can you put it here? Hey, here we go now. Tax ang ina mo, bantayan mo. Huwag hayaang lusayin ng mga politiko. Yang perang yan, pinaghirapan mo. Oh, yeah. Alam mo, ito yung napanood ko na para namimigyan ng premyo. Teka lang. Hindi. Okay nga, may adlib. Kailangan pag sarili kong version to. Sarili mong yung version. original na kay Ma'am Shelo, gagawan ko ng sarili ko to. Okay, Tax ng ina mo. Ito po ay... Ng ina nyo rin. Hindi, ng ina mo lang. Walang ganung title. Sige, mga anyway, kapatid. ito po ang kanyang version. Here we But go. we give credit po sa lumikha po ng melody nito. Ito Na dapat. si Ginoong. Yan, ang lumikha ng... ang lumikha po Sino ng ang lumikha? Jake melody Regala. ay si Jake Regala. Here we go Mga now. kapatid, sabayan niyo po kami dito po sa ating damdamin na ito bilang protesta. Ano po, sa karagdagan na naman po mga buwis na ipinapataw sa taong bayan at sinasabi nila na this is only for the rich. Rich ng